God is with us. Mula po sa amin pong puso na punong-puno po ng excitement at kagalakan ay wina-welcome po namin dito po sa bansang Japan ang buhay po ng mga lingkod po ng Diyos, Apostle Renato D. Carillo and the whole chosen family. We are so much excited po na kayo po ay muling dumalaw at ang inyo pong pagdalaw ay pagdalaw po ng Diyos sa bansang Japan, and Japan will be shaken! So paano po nilikha ng Diyos ang buong mundo? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano pong ginawa niya sa kanyang salita? Ito ay kanyang binigkas. It is only when God spoke that the Holy Spirit worked out what God said. Si Apostol Renato, napakagandang magturo. Talagang papasok sa puso mo, sa isip mo yung mga sinasabi niya. Simple siya pero ang laki ng impact sa akin. It was amazing. Parang nabalot ng Holy Spirit yung buong hall. Ang lahat blessed. Kaya ang Holy Spirit na matagal nang nakatira sa inyo ay sabik na marinig ang bawat isa sa inyo na binibigkas pa ulit-ulit, araw-araw ang salita ng Diyos upang siya po'y makagalaw. And I'm so much blessed dahil maraming mga correction na learn ko na i-apply ko ngayon. That is more blessing to me. You want healing, speak the word of healing. You want blessing, speak the word of blessing. Ano yung gusto mo mangyari? Speak the word. Speak life at ang kamatayan ay maaalis. Speak salvation to our family at ang distraction ng pamilya ay mawawala. May himala po talaga siyang ginawa sa buhay ko. At di lang po sa buhay ko, sa amin lahat po, kitang-kita po talaga at hindi po yun talaga maitatago talaga. Bumuhos po talaga yung pagpapalay. Bumuhos po talaga yung anointing ng Panginoon. Lahat ng problema ay may katapat na pangako ang Diyos. At maniwala ka na ang salita niya ay makapangyarihan. Kayo ang pinakamakapangyarihang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Actually, yung nadadama namin ni Nanay, hindi yung lamig sa labas kundi apoy ng living light insert. Nakita niyo yan? Talagang naghanda sila, nakaredy sila. Kaya yung nakaredy, kakatagupuin ang Lord yan. O kapalad na naguto, tauho sa Diyos, sila ay bubusugin. Amen! Napakapalad namin sa muling pagdalaw ng lingkod ng Diyos dito sa bansang Japan, sa Tokyo. Bago kasi dumating si Tatay, 8 po kami na nag-ayuno ng 40 days. May nag-ayuno ng 21 days. Pababa po. Karoon po ng chain of prayer and fasting. Dakilang bagay po ang pinangyari ng Diyos. talagang no option to increase, multiply, unstoppable increase, unstoppable multiplication. We are so much blessed sa pagdalaw ng lingkod. God is with us. So, nandito tayo ngayon sa bullet train from Osaka to Tokyo, 2 hours and 30 minutes. What a joy to travel with the Holy Spirit and with the people of God and to see our sons and daughters sa ating gawain sa Tokyo, Japan, o saan sa iba't ibang lugar ng Japan. They will assemble together to meet the Lord, honor Him, to do the will of the Father, and to be consumed with the presence of the Holy Spirit. Natin kakalimutan, those who are in Christ has no crisis. For Christ gives us the victory and it is settled in heaven forever. You are an overcomer. For greater is He that is in you than the crisis that is in the world. Now God's people say, in this world, I am like Jesus.
Sa simpleng panalangin ni Eladia, bumagsak ang apoy ng Diyos at kinonsume ang burnt offerings. Yung makita ng mga Israelita ang nangyari, sila mismo ang nagsabi, "The Lord, He is God." And they return to Yahweh. Ito lang ang susi para makabalik ang church sa Panginoong Hesus. Ang muli niyang maranasan ang apoy ng Diyos. Ang ma-encounter niya muli ang Holy Spirit. Yung impact ng turo ni tatay, hindi ko may paliwanag. Sobra-sobra ang bless ko. Na muli pong napag-apoy po ang ating mga pag-ibig sa Diyos, ang ating po paglilingkod at ang commitment po natin sa ating Diyos na buhay. Hindi mo matanggi yung ganitong gawain. Kasi may nangyayari sa iyo in the spirit, hindi mo may deny. Talagang tamang tao, tamang turo, tamang ministeryo. Blessed na blessed kami. Hindi ko po ito naranasan sa mga church na dinanas ko ngayon lang po dito sa Gista Worship. Prayer open doors and prayer closed doors. O binubuksan ng Diyos ang pintuan bilang sagot sa ating panalangin. At sinasara ng Diyos ang mga pintuan kay Satan bilang sagot sa ating panalangin. Pag nagsimula na kayo mag-umupoy at mag-umalabat, yan ang karakteristik ng GCIC, ng Living Like Jesus Church, mag-aapoy na rin ang mga bahay niyo. Mag-aapoy na rin ang bawat lugar sa Japan, ang bawat company, hanggang buong Japan ay mag-apoy at mapuno ng glory ng Diyos at mapulpil ang prophecy, Japan will be saved. The church will experience apostolic revival. The Holy Spirit will visit Japan. Japan is for Jesus Christ, the land of the rising sun. The glory of God will light Japan. Christ will take over Japan. Christ is the Lord of Japan. I felt the Holy Spirit and actually I cried a lot. It's an amazing feeling. Sobrang lamig sa loob, actually, pero yung init na nadama ko, ibang-iba. Para kasing nang-apoy na yung katawan ko. Nanginginig na ako. Nalindol po yung buo kong pagkatao. Talagang grabe yung weeping. Yung pag-iyak namin talagang pinadama sa amin ng Lord na totoong buhay siya. Yung kanyang pag-ibig damang-dama, bawat oras, minuto na naranasan mo ang Lord. Hindi ko alam na yung nararamdaman ko na andyan si Lord, buhay si Lord. Yung weight of glory ng Lord talagang bagsak po kaming lahat. Talagang in-invade ng Lord yung buong venue po. In these last days, ang Living Like Jesus people ay hahayo. Idideklara ang iyong salita na puno ng kapangyari kalawalhatian at ito ay iyong papatotohanan. We will declare your word with faith, with power, with authority. Muli, naramdaman natin yung bigat ng glory, presence ng Diyos na ibang-iba. Lasing na lasing kaming lahat. Talagang hindi lang siya wave of glory. Tsunami talaga. Yung klase ng tsunami na pagkatapos ng isa meron pa ulit. At mas malakas, mas grabe. Siya po yung apoy na hahatak sa'yo na mahalin ang Lord ng totoo. Hahatak sa'yo na ibigay yung buong pagkatao mo sa Lord. At nung nag-lay hands na nga po yung man of God, 5 po kami, 4 po kami na sumasalo sa mga congregation. Pero yung iba po, lasing na lasing. Hindi na po sila makatayo sa tindi po ng glory ng Lord na tunay nga po, God stood in our needs. Lubog pa talaga ako sa kapal ng kaluwalhatian ng Diyos na gusto kong frozen po tayo. Kundi talagang dumaloy po sa bawat buhay ng mga kapatiran. It brings the new fresh visitation and greater wave ng God the Holy Spirit ang siyang naranasan ng bawat isa sa amin. In this world, we are like Jesus. Amen. A mighty rushing wind from heaven is coming to us. Hindi lang ito naganap sa panahon ng early church in Acts 2:1 and 4, kundi ito'y uulitin ng Diyos sa atin ng higit pa sa naranasan nila. Clear ako rito dahil ilang ulit ko narinig ang tinig ng Holy Spirit patungkol sa kanyang pagdating.
At upang ito'y ating maranasan, kinakailangan napakalinis ng puso natin, napakalamog. Kailangan magkaroon tayo ng maalab at maningas na pananalangin, personally and corporately. Namamatay sa ating mga prayer meeting. Hingiin natin ang bisitasyon ng Diyos. Malabig tayo sa revelation ito upang maranasan natin ang pagdalaw ng walang kagaya at kaparis na hindi pa natin naranasan magmula noon na kinakasabihan ng mga prophet at early apostles na maranasan, but we have the privilege to experience this mighty rushing wind. Another Pentecost is about to happen to us. Any moment, it will come in answer to our prayers. Palad ang natagugutom, sila'y bubusugin. Maging kagaya tayo ng usa na lagi nasasabik sa tubig, lagi tayo manabig sa Panginoong Jesucristo, makakaligaya tayo sa Kanya. Araw-araw bitiin natin siya nasain at ibibigay niya naisin ang ating mga puso. Paniwalaan natin ang panahon ito ay atin, ang salita niya ay totoo at ito'y gagawin niya para sa atin. At mabuhay tayo na may malaking pananabik sa kanyang gagawing bisitasyon. At huwag po tayong tumigil sa pagbibigay. Tayo tumigil sa krisis ng mundo. Ang krisis ay para sa mundo, si Kristo ay para sa atin. Huwag natin kakalimutan ni Romans 8:19, tayo inaantay ng buong mundo upang siya ay maligtas. Awalan siya sa dilim, nasa atin ang ilaw at ating ihatid dito sa Kanya. So, we are hearing Osaka, Japan, isa ito sa tourist place na kung saan ay dinadayo ng mga turista. Actually, ito yung dating bahay ng emperor. Binuksan niya na sa public. At kung titignan nyo, ito ay ginawa nilang dam. Sinilisin daw para hindi masakop yung emperor. Masarapan namaan yung mga invader. At palating yung ligtas ng emperor. Nakita niyo yan, lahat ng parang ay ginagawa ng mga tao sa mundong ito para protektahan yung mga namumuno sa kanila. Lalo niyo, ating pinakamagandang protection ay yung Panginoong Jesucristo. Ang protection sa atin ay 24/7. The Lord Jesus said in John 12 verse 23 up to 25, unless a grain of wheat fall to the ground and die, it will bear no fruit. At tinutukoy ng Panginoon siya ang kanyang kamatayan sa cross, dahil sa kanyang kamatayan sa cross, ang buong mundo ay naligtas. So let us die to ourselves. Kaya ang buhay natin ay wala na ang natira sa atin ng Panginoon. Live for Jesus. To live with Jesus and to live like Jesus. Dalawang puno ng ubas at tayong mga sanga at nilinis daw tayo ng Ama kung lalo pang maging malinis. Ito mga bark, nakaalis na. Ito sabi nila, kapag sasalipa matutuyo at siya'y susunugin. Yan ang buhay ng mga nasa fivefold. Walang totoong pag-ibig sa Lord na nabubuhay para sa kanyang sarili. Kapag sa lupa, tutuyo, walang pakiram. So living like Jesus Church, it's time to be fruitful, to be productive. It is the Father's glory to see that you bear much fruit. And that is the life of the Lord Jesus Christ. Manatili tayo sa pamamahala ng Panginoon Kristo at magharis sa atin ang kanyang mga salita at tayo mabubuhay sa bukas na langit. So, intensify natin ang ating intimacy sa Panginoon Jesus. Siguruhin natin na tayo ay palaging merong malalim na pakikipag-niig sa Kanya. Siguruhin natin na nararanasan natin siya, pinupour out natin ang ating puso. The Lord visit you and touch you. In Jesus' name, amen and amen.